mo start? Ayos ah. Dili mo start. Ha? Dili mo start, puro kusog ng battery. Ito yung battery. Kasi hugaw lang siguro, no? Birahon mo lang, matras lang ko. Basig mas stack up dili ba? Matras lang ko. Ah, sige lang. Para sa'yo ang pagawas niya ba? Thank you. Ano nga ngalan mo? Lipat pa. Mike sir, Mike. Dili mo ko sa una. Kailan? Ano saan kayo sir? Diyan lang. Diyan. Barilos. Yeah. Ayan, Rosie. Ayan. Kaya dito ako magpa-shop muna dahil sa kanila to eh. Ang dami silang unit. Pero ang pinakamaganda, ang Rosie na may atras. Kasi 8 taon na yung motor ko, hindi pa man nasisira. At kung hihilahin mong ganito, ito Saiwa, mayroon ako nito. Hindi ko na ginamit, binigay ko na. Dito tayo, yan. Wala no? Brush yata. Carbon brush na yun. Oh, marumi. Tingnan natin sir kung ano may kukuskos. Okay. Hila, maganda hila. Ano ba yung taga... Laki ng starter niya eh. Parang Honda. Talaga nagalaw. Opo. Nagka-click-click siguro ang brush. Marumi. Maglinis tayo. Oo, marumi. Oo, hindi pa sunog eh. Kung may putol yan eh, wala malang magawa. Magkano kaya ang brand new niya, no? 1,000 siguro? Nandoon po. 1,000. Pero wala pang putol. Hindi ko binuksan yan. Ayaw. Rosie Mechanica rin doon. Yes po. Ang galing. Ang galing. Sana may kilala ka sa... Sarado 12 volts. Oh, 12 volts eh. Okay. Pag nag-on ka po sa kanya, mababawasan na po yun kasi ilaw yung neutral mo. Kung ilang amperahe ng neutral lights mo, may babawas doon. So ang battery natin kapag tinetester mo siya, 12.4, 12.6, 12.8, ganun po yung laman niya. Hindi saktong 12 volts. Kasi kapag saktong 12 volts po siya, weak na po yun pag inon mo siya. Mababa na siya. So 12.6 minimum up. Up set. Tignan nyo, kaliit lang na ginamit ko. Hindi ko yan binuksan. Walang binili. Yan, dyan lang yan. Akala ko kasi Darating din po yung time talaga na. na, Bilis na parallel doon. Kaya pala, magkahiwalay siguro sila. Baka yung starter ko dyan galing, no? Dito po nanggagaling ang starter nyo. Yung sounds nyo doon. Ang tagal naman masira kasi bihira ko naman ginagamit. Okay na po yun kasi ang kon ng battery natin mostly ang bigay ng mga 1.5 year, 1 year, ganyan nasisira. Kung palagi ginagamit. Ah. Wala. Bihira ko lang yung ginagamit. Pag bihira mo naman po siya ginagamit, Bihira lang. Every 3 days. Ito si Mike. Ito si Okay, Mike. hello. Mahilig din siya ng mag-discover ng religion na may Panginoon. Yes. Yan.
Sa akin po, dati po akong Christian, ngayon po hindi ko na po masabi na ako'y Christian sapagkat ako po ay nag-aral, o pinag-aaralan ko yung history natin and the Bible. Binasa ko po ang Bible ng paulit-ulit from the beginning, Genesis to Revelation. So ngayon po, ayon po sa ating pag-aaral, marami po akong natutunan. Dahil yung lahi po natin na Malay, gusto ko pong malaman kung ikukunik ko po yung lahi natin sa Bible, kung kanino po tayo nanggaling. O tayo po by Hintil, o tayo po by Hebreo, tayo po by Hudyo. Doon po yung mga katanungan ko. Kaya nakarating po ako sa ganitong pag-aaral. So, patuloy po tayo sa ating pinag-usapan kanina, sir. So ngayon, yung sinasabi ko po na ang Misaya, ang original name po ng Misaya, sa Hebreo, kapag babanggitin po yan, Yahushua o Yeshua, sa abbreviation, Yeshua HaMashiach. Alam po yan ng mga pastors, lahat ng mga pastor alam nila. So bakit tanong ko, bakit hindi po natin pwedeng gamitin yung original na pangalan ng Hebreo term na original na pangalan ng Misaya? Bakit kailangan natin gamitin ang Jesus Christ? Kasi yan daw po yung nakalagay sa Bible. Ganito kasi yan. From Greek kasi, naging Jesus, sa Latin, Lisus, i-transfer nila sa English, naging Jesus kasi may J na, nagkaroon na ng Jesus. Pero i-correct ko lang babalik po tayo sa simula. Ano ho ba ibig sabihin ng Yahushua? Ang ibig sabihin po ng anak ng Misaya, anak ng Diyos ang Misaya, ang ibig sabihin po niyan sa Tagalog form ng Yahushua, Ya from God, the Creator, from Yahweh, Ya. Hoshua from Joshua na tinatawag na nagligtas sa Israel papunta sa Promised Land. Yan si Joshua. Ang ibig sabihin, manliligtas ang Joshua. Anak ng Diyos na manliligtas. Titulo, Diyos na nagliligtas. Ang ibig sabihin ng Yahushua, Diyos na nagliligtas. Ayan siya. Ngayon, yun yung title niya, hindi yun pangalan. Ngayon po, makikita po natin na transfer po nila yan sa Greek, sa Latin, tapos naging Isus, yan, Lisus, naging Jesus Christ sa salitang English. Ngayon, tagalogin po natin yung Jesus Christ. Ano ba ang Tagalog ng Jesus Christ? Babalik ka po niyan doon sa Greek word sa Latin. Pero ang ibig sabihin po kasi ng Yahushua, Diyos na manliligtas. Malinaw naman po ng English doon. God saves sa English Hindi po ba? Dapat God saves. Bakit Jesus? So maling-mali na po yung nasa Bible na pangalan niya na ginagamit. Doon po ako nag-struggle ngayon. So nag-aaral po ako. Nag-struggle po ako dyan sa kaalaman na yan sapagkat ikinukunek ko po kung saan po tayo lahi ng galing. Hanggang nakarating po ako dyan sa paniniwalang sa mga Hudyo na chosen people of God na hanggang ngayon nagkakagulo tayo sa Israel na ang mga Hudyo ngayon hindi tinatanggap ang Misaya. Ang Hudyo po, hindi po nila tinatanggap ang Misaya. Naghihintay pa rin po sila ng tagapagligtas nila. Monotheism sila. God sila, God. Yan po yung kwan. Hanggang doon po muna kasi marami pa tayong itatakil according sa mga ganyan kung bakit hindi ko ginagamit yung salitang Jesus Christ. May tanong. Sige pa. May person ka ba? Father, Son, Holy Spirit? Naniniwala po ako kasi po nasa Bible po kasi yan. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Naniniwala po ako doon. Pero the term na yung tema po na tinatawag nating Trinity, the word Trinity, hindi mo talaga mababasa sa Bible. Pero common sense naman, Trinity, mababasa mo siya, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So makikita mo, tatlong persona sa isang kalagayan. So ngayon, ang kalagayan man nito, ito bang tatlong to ay magkakapantay? Sa akin pong pag-aaral sa Bible, hindi po sila magkakapantay. Kasi ang Father, the Creator, and the Son, ibinigay po sa Son, sa anak, yung pamamahala sa kanyang ginawa. And the Holy Spirit, yung Holy Spirit po yung nandito ngayon na iniwan ng Father. Bakit? Kasi nag-resurrect na yung Son, bumalik na sa kanan ng Amang Makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit na po yung nandito sa atin. Only have to do na mag-believe na lang tayo sa anak ng Diyos, yung Misaya. Ano ba yung ginawa niya? Ano ba yung ginawa niya sa lupa? Ano ba yung gospel na tinatawag natin? That is that death, burial, and resurrection of the Messiah. Yun po yun. Doon tayo mag-believe sa ginawa niya. Kaya kailangan manampalataya lang tayo sa ginawa niya. Yun lang po yung sa akin. Naniwala ka ba na magbaba ang Panginoon galing langit? According to the Revelation, bababa ang Misaya pero hindi po siya bababa sa lupa. Sa lapaap lang po siya. Bababa siya sa second coming niya, bababa siya sa lapaap at muling bubuhayin yung mga patay. Yung mga patay sa tubig, sa lupa, bubuhayin niya.
And then kung magpapatuloy nating babasahin yung verse na yan sa Revelation, lahat ng mga nabuhay na yan at binuksan ang mga aklat at binuksan ang isa pang aklat na tinutukoy at inusgahan sila ayon sa kanilang mga ginawa. Ayun po yun. Kaya babalik ang Misaya sa atin sa Revelation. So may Messiah na babalik. Yes po. Okay. Ano yung burning bush na nagbigay ng message ng God sa kay Moses? Burning bush, yung Holy Spirit nagbigay sa atin ng 10 Commandments. Yung 10 Commandments kasi yan, ibinigay sa atin yan kasi nakita ng Panginoon, the Creator, na ang tao talaga ay masyadong makasalanan na. Kaya naman ibinigay yung 10 Commandments sa mga tao kasi para magkaroon ng kaayusan. Yan. At kumbaga yung mga tao na talagang labis ng makasalanan. So Holy Spirit yung gumawa. Ngayon, very critical kasi yan yung sa panahon ni Moises. Kasi sa panahon ni Moises, sa totoo lang, kahit even si Moises, tinanong niya pa nga, walang binigay na pangalan. Ito, babalik ko lang ito. Medyo connected na konti doon sa tanong niyo po. Pero ito, babalik ko lang. In Moises sa Exodus 3:15, balik tayo sa Exodus 3:14 hanggang 15. Kung pakikinggan, kung babasahin niyo po yun, tinanong po ni Moises, kasi ginamit siya ng Panginoon para iligtas po yung mga Israelites sa Egypto. Ngayon, pagdating po ng time na yan, tinanong niya, Panginoon, ano po ang sasabihin ko sa mga taga-Israel? Sabihin mo, inutusan ka ng ako nga. Ako nga. Wala siyang sinabing pangalan. Hindi sa 15, sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Yun po yung sinabi niya. Wala siyang binitawang pangalan doon kung sino siya. And ayon sa pag-aral, yung mga word na yun, kapag kukunin mo sa Hebrew term siya, YHWH po yun. Na ginagamit naman, nilagyan nila ng vowel na Yahweh. Siningitan po nila ng vowel para maging Yahweh, yung YHWH. Pero ang ibig sabihin kasi lang noon, hindi niya ibinigay sa tao yung tunay na pangalan niya, kundi yung kalagayan niya, yung pinakilala sa kanya. Okay. Di ba may mga propeta? Yes. Sino ang nagpapakita sa mga propeta na nagbibigay ng message? Okay, magandang tanong po yan. Ang propeta po kasi dati, diyan po, ayan po ang ginagamit ng God the Father para po may deliver sa tao yung mga kanyang mensahe. Tama. Ngayon po, pwede po ang anghel minsan ang pinapadala ng Panginoon para makipag-usap sa mga propeta. Katulad po ni Abraham that time, bago sunugin yung Sodom at Gomorrah. Sino po ba yung unang nakausap? Hindi po ba anghel po muna yun nakausap niya? Okay. Ang ginagamit ng Panginoon ang mga propeta para i-deliver sa tao yung gusto niyang mangyari na ipagawa sa mga tao. So, pareho lang. Ako naniwala ko sa God. We have the God, the Creator. Yes, Lord. So, no problem. Ito. Pagkatapos sa history, si Jesus Christ nawala. Naniwala kang nasa langit. Ito naman po sa akin. Sige. Maganda rin po yan na tanong. Kasi po, ang Panginoon po natin, hindi po natin masabi na nasa langit. Kasi He is everywhere. God is everywhere. Hindi, kung mababasa pa nga natin yan medyo may elaborate pa natin yan kasi mahina kasi ako sa verse. Pero sa mga nakakaalam nito at nakabasa na nito, kung mga kapanood nyo, may tinutukoy pa nga dyan na unang langit, ikalawang langit at ikatlong langit. So ganito. Saan langit ba yung sinasabi dyan? Pero ang term natin dyan, langit, na kinalalagyan ng Panginoon, siyempre doon yung kanyang luklukan according sa pagkakaalam natin. Doon siya sa langit. Pero, Maganda. nasa lahat siya. God So, is everywhere. everywhere. So ganoon, walang problema ang mundo. Mag-unite tayo sa isang God na hindi terorista. Ayan nga, ngayon hugot ko sabi ko anti-terrorism Isang God, walang terorista kasi yung nagpapakita kasi ang God ay nag-claim na prophet siya. Pero na misinterpret ng mga historian, naging radikal, pumapatay. Hindi ko gusto yon, ayaw ko. Ang Panginoon po kasi natin, kung iisipin niyo po, ay yung kalagayan po ng Old Testament hanggang sa New Testament. Sa Old Testament po, panahon ni David, o hindi pa ni David, bakit may pagpatay? Bakit hinahayaan niya may pagpatay? Natatandaan niyo si Uriah,
David, time, kay Uriah, kay yung asawa ni Kwan na sa battleground. Inutusan niya na ano nga yun may pagpas lang kumbaga sa mga sinasakop din ng bayan. Yeah. Bakit dinayaan ng Panginoon na may pagpas lang? May big question. Kasi may mga consequences kasi yan, mga patay. Yeah, ma-explain naman lahat yan. Nasa Bible Ako, hindi pa. ko kasi kinukomplicate ang belief ko. Hindi ko man sinasabi na understudy ako. Gaya sa'yo, may mga question pa. Hindi pa tapos. Sa akin, tinapos ko na dahil nariniwala ka sa theophany. Theophany. Yung hindi familiar sa akin. actual presence of God experience sa isang tao. Opo. Nangyari yan sa mga prophets. Pagkatapos sa panahon ni Jesus, marami mga church builders, Aglipay, Joseph Smith, sa Mormons, nagpapakita kasi ang God. Kasi minsan, Kibuloy ganyan, Manalo, na misinterpret nila kung may makita sila. Akala na sila na yung Misaya. Yun ang mali, di ba? Ayun, kaya nagkawatak-watak ang mundo. Nasa Bible po ito, wala nang ibang Misaya. Nag-iisa lang ang Misaya. Ang Misaya, the chosen, yan yung the anointed one, the chosen one, nag-iisang anak ng Diyos, the Misaya. So wala nang Hindi ibang siya dumaan Misaya. sa virgin. Dumaan sa virgin. Yeah, pinanganak siya kasi ang Misaya ito according to the Bible. Ang Misaya nag-anyong makasalanan. Paano natin mapapatunayan na ang Misaya that is the Son of God? Ito papatunayan natin. Magbibigay tayo ng verse John 1:1. John 1:1. Basahin natin ang John 1:1 para hindi tayo nagsasalita lang. Importante po ito, saglit lang. Sige. Dito ako sa Rusi, mekaniko to eh. June 27, 2024. Dito siya nakapag-asawa ng taga Marbel from Nueva Ecija. Ayan. Nagpaayos ako ng Papasahin po natin John 1:1 Sige. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, nagpasimula pa lang nandyan na daw yung salita, at ang salita ay ang berbo, at ang berbo ay ang Diyos. Lulundag po tayo sa 14 sa 14, lumundag po tayo sa 14. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory. Pareho na pala eh. At nagkatawang tao ang berbo. From the beginning, nang pasimula siya ay berbo. Sa chapter 1 verse 1, nang pasimula siya ang berbo. Kapag luluntag ka sa 14, at nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Sino yung tinutukoy na berbo dito? Sino? Yan ang Misaya. Tama. Nagkatawang. Ito, ganito na lang. Ngayon, sinasabi according to the Bible, Misaya. nag-anyong makasalanan ang anak ng Diyos. Kasi tao. Bakit sinabing nag-anyong makasalanan? Tao siya? Dahil in the flesh. Pag sinabi mong flesh, So galing virgin? siyempre pinanganak siya. Ang galing. Oo. Kasi nga, hindi naman siya nag-mama plus papa eh. Kaya nga, Virgin Maria na kasi nga, hindi naman nangyari yung kagustuhan ng tao na mama plus, papa plus mama equals one na tao na, di ba? Pero siya, Holy Spirit and Flesh. Maria, mama, kaya nga, pagbubuntis niya, magtataka ka magbubuntis yung galing Maria kasi walang imposible sa Panginoon. Galing to Oo. According si Juan, si Sarai, dating Sarai, o si Abraham at saka si Sarah. O ngayon, hindi sila niniwala kasi menopausal na sila. Mag 100 years old na sila. Sabi, manganganak ka at sindami ng buhangin sa dagat, sindami ng bituin sa langit ang magiging lain mo. Wala tao siya. Sinabi ko sa inyo kasi kahit saan nyo basahin. Alam mo kasi nung nawala itong nauna ang Bible yung binasa niya. Yung Holy Bible King James Version. Tama yan. Kaya lang plagiarism ang ginawa ng iba. Nagbasa ng Bible, nag-claim. Kung anong claim na yan, iniiba-iba. Apo tayo ni Abraham, di ba? Apo tayo ni Abraham, hindi dapat mag-away. Huwag ilagay sa sarili na tama yung sinabi ng propeta nyo. Wala yun. Kaya magulo ang mundo. Alam mo kasi,
ganito po lilinawin po natin Ito papasok ko po siya. Kaya po mayroon ngayon mga digmaan, mga sakupan sa bansa. Ito Yan. po kasi yan, nasa Bible po kasi. Hindi akala kasi ni Sarah that time, hindi sila magkakaanak. Nag-doubt siya sa Panginoon. Ngayon may alila siya. Si Agar. Hagar. Si Agar ngayon, binigay niya ngayon kay Abraham para sipingan at magkaroon sila ng nagkanak. Si Ang unang Ismael. anak ni Abraham, si Ismael. Yan. Si Ismael ang pinaniniwala natin sa Islam. Arab country, Islam country. Yan po yung mga lahi niya. At doon manggagaling kay Ismael ang 12 prinsipe according to the Bible. Ngayon si Isaac huli nang dumating. Siya ang pangalawang anak na ni Abraham sa pangako. Yan sa Bible. Sa pangako si Isaac. Ayan siya. So ngayon, dumami ang lahi ni Isaac, dumami din ang lahi ni ni Ismael. Yung ngayon, nagkaroon tayo ng separation ng pananampalataya. Nagkaroon ng pagkakaiba yung pananampalataya. Pero isa po yung ugat natin, isa ang lahi natin. Sinabi ko na, apo tayo ni Abraham. Kaya ang vlog ko, peace. Pero ito po yung nakakatakot Bakit po may pagpatay, may pag-away? Tignan nyo po sa Genesis, basahin nyo po ang chapter 1, chapter 2 na lang tayo lumundag. The whole chapter 2 bago makarating ng chapter 3, I think chapter 3. Ngayon po, basahin po natin. At nagkita ang anak ng Diyos at ang anak ng tao. Hindi gumagamit ng Bible ng bastos na lingwahe. Ibig sabihin na nagkita, nagsiping yan sila, nag-asawahan. Ang anak ng Diyos at ang anak ng tao. Ang ibig sabihin po ng anak ng Diyos, yan po yung mga fallen angel. Anghel po yan. At ang anak ng tao na tinutukoy dyan, yan po yung kinraid niya. Nagkita po yan sila. Nagkaroon po sila ng mga anak. They are powerful. Bago gunawin yan sa panahon ni Noah. So nagkaroon ng mga anak na fallen angel sa tao. Nasa Bible po yun. Babasahin po natin sa Bible. Okay po. Sa Genesis chapter 2 hanggang chapter 3, babasahin niyo po yun. Mababasa niyo po yun. Yung nagkita ang anak ng Diyos at ang anak ng tao. At nagkaroon sila ng mga anak at naging makapangyarihan sa lupa. Ayun po yun. Noon, nakita ng God the Father na sadyang napakasama na ng tao. Kaya ang ginawa niya, gugunawin niya sana ng mundo. Kaso may nakita siyang isang matuwid. Sino yun? Si Noah. Kaya hindi niya nagugunawin ang isang katawan sa pamamagitan ni Noah. Si Noah lang ang sinave niya. Nagkaroon ng 3 anak si Noah. Si Cam, Japhet at saka si Seth. Doon tayo nagkabahagi na naman. Dumami na naman yung lahi natin. Pero, sabihin ko sa inyo, panahon ni King David, nag-exist pa rin ang Nephilim, ang mga fallen angel. Bakit? Kasi ang mga fallen angel sa Bible, sila yung mga higante. May higante. Panahon ni King David. Bago sa naging King David, si Goliath. Ayun siya. Ang mga seed of the fallen angel, nag-exist siya. Pero mga pagpatay. Sige po, sir. Marami po tayo. Mas maganda kung mag-usap tayo sa mga May experience kasi ako, last na to. Nagpakita ang God sa akin. True light. Hindi ko man sinasadya. Nung the 2 times, 6 or 7 years old, hindi ko pinansin. 1965 or 66. Hindi ko pinansin. Tapos, siyempre may curiosity. 1975, inulit. Fire. Na ganyan ako. Ayan. May ibon, pumasok, pumutok. Sabi ko, wow, grabe. Hindi ko pinansin, 50 years hanggang ngayon. Hindi ko pinansin kung sino at ano yun. Wala akong dinagdag sa sarili ko. Ordinaryong tao. Hindi ko man alam, Messiah, Jesus Christ. Wala. Pero alam ko God yun na hindi evil spirit. Marami yan nakatanggap. Dito sa Marvel, siguro 2 din. Aywan ko kung nakatanggap ka, siyempre you pray for it. Pag nagpakita yan, light. Usually light eh. Pero ewan ko kung may marinig, ako lang may narinig. So, hindi ko na alam. Basta. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Sa akin po, ang lagi kong pray. Yeah. Sabi ko, God the Father, the Creator of heaven and earth. Tama. Pareho tayo. Let me guide me, sabi ko, habang pinag-aaralan ko po, sinasaliksik ko po, yung ikaw. Opo, yan. Kaya, pag po akong liligaw, sa imtim po yan, nagdadasal po ako. Pag po akong nililigaw. Opo. Sa akin naman, let me, ako to, kaibigan ko na siya. Nobody, I am nobody. We are nobody except God. Holy. So wala na tayong rason para magpatayan. Kung nagpapakita ang man si God sa iba, doon sa kay Joseph Smith, yung iba naging manyak.
yung Sagayana Massacre. Alam mo na kung sino yung mga nakatanggap ng theophany. Magulo. Dapat i-discern mo muna tama ginagawa mo na godly. Huwag mong do not follow your own worldly desire. Yan. See? Ayan, tama ito si Mike. At least nakakita ako ng tao na may wisdom, na godly, righteous. Yeah. Thank you, sir. Thank you. God bless you. God bless you. Right. Thank you. Yeah, maganda naman yung na-encounter ko kanina. Tama. Basta righteous ka. Kaya lang, pwede ka mag-research, magsarili. Kaya nga dumadami yung mga religion. Dahil, matatalino ang tao, mga curiosity, ganyan-ganyan. Di ba? Kung gusto mo, para sa'yo, walang kukontra dyan. Dala-dala mo. Yung issue na basta may righteousness ka, tama, may Yahweh, ganyan na ano na yan, na naisulat na yan, it's public knowledge na Yeshua ang nauna sa mga Hebrew. Kaya lang nung ipinanganak nga ang Messiah, kaya pinangalanan nila na si Jesus Christ, kaya may Christian. At saka Holy Bible, Jesus Christ nga. Wala naman akong problema dyan. Basta righteous lang sa akin. Kahit na ano-anong paniwala mo, kahit na ano pang kalikot na kalikot mo sa kung ano mga libro, aklat, wag lang yung terrorism. Wag lang yun. Hindi maganda. Hindi maganda ang terrorism, yung pumatay ka sa ngalan ng Panginoon mo. Ay, hindi maganda. Hindi maganda. Kung may God ka, ibig sabihin ng God, yung gumawa sa atin. Kung anong pangalan dyan. Basta ako, ito lang para may peace of mind ako. May Ama, may Anak, may Espiritu Santo. Kahit na ano pang issue dyan na ibabato, wala na akong problema dyan. Basta may God. Kahit si Jesus Christ, sabihin mo na hindi God, walang problema. Mas importante may God. May Ama. May Ama. Tapos, ito naman, may Ama daw. Itong, palagyan natin, ang inumpisahan nito, nakatanggap ng theophany si Prophet Muhammad. Kuno. Pwede ka man mag-claim kahit ano-ano pa dyan. Huwag lang pumatay. Ngayon, ang gusto nila, dahil gusto nila away, gira, patayan, ubusin lahat-lahat, silang matitira. Anong klaseng mundo yan? Alam naman natin na subjugation yung gusto nila. May maghari. Hindi yan God, mali yan. May maghari, dapat pantay lahat. Ilagay mo na lang yung God sa gitna. It so happen ang God sa gitna, Ama, okay, na anak siya, Espiritu Santo, at may taong pinanganak nga. See? Kaya walang problema. Basta wala lang yung terrorism na proud ka na nakapatay ka, o ano, mahina kasi ang argument dyan eh. Hindi siya acceptable pag you want to rule the earth. Palitan mo ng religion galing sa Saudi, yung mga Arabic. Ang God nila parang brutal. Basta ayaw ko ng terrorism. Kahit na ano pang mga religion nyo, mag-isa tayo, may God tayo lahat. Huwag na lang tayo magyabang kung ano pang God na nakita mo, kung ano mga pangalan yan. Kasi ano na yan, napag-aralan na ng mga scholars ng Christian apologist yan. May Yahweh, may Yeshua. Wala problema yan. Wala problema. Kaya ako yan, dikit na ako sa Christianity. Dahil nakasalalay lang ako sa pangalan na Jesus Christ. Kasi hindi naman siguro sasakit ang tiyan mo
kung maniwala ako dyan. Di ba? Wala problema yan. Wala lang patayan. Kasi hindi naman tinuro ni Jesus Christ na pumatay eh. Ayan lang, paulit-ulit lang yan ha. Hindi ko sinasabing tama ako ha. Ha? At tama kayo. Tabla, patas tayo. Basta walang terrorism. Kasi kung may topic akong ganito, tapos ayaw mo rin, ayaw mo talaga na mali talaga ako, walang problema. Importante walang terrorism. Kasi yan ang hugot ko. Kalahin mo pag may pumutok dyan na may suicide bombing at saka may ano yan, yung sa simbahan pinapaputukan ng bomba, tapos sisigaw ka ng alak, ay hindi maganda. 'Di ba? Alak ko, akbar. Di bar, yung inumin na makalasing, bar. Hindi maganda. Huwag na tayong maglukuhan. Kaya ito ang hugot ko eh. Ito. Pwede ka magsimba kahit saan religion. Kahit na ano pa ng religion mo diyan, i-prove mo 'yan basta mamatay tayong lahat na hindi tayo nagkakasakitan. Napapatay ka ng tao. Dahil sa tingin ko sira ulo niyo yung propeta niyo kung sino 'yan. Hindi 'yan maganda, hindi maganda. Paulit-ulit ko 'to. Kahit saan simbahan pwede akong pumasok. Basta sa Panginoon. Kahit na may simbahan ng temple diyan kay Hindu kasi sino 'yan? Sa kay diyan kay Buddha, basta may God na hindi pumapatay ng kapwa tao. Yan. Stricto kasi ako masyado. Ayaw ko na yung mga kalukuhan ng mga isang ama lang tayo. Di ba? Siyang gumawa sa atin. May Abraham tayong lolo. Tapos sabihin nyo kayo ang tama. Papalitan nyo ang lahat ng religion sa mundo. Gawin yung radical Islam. Hindi naman maniwala ang mga ibang Muslim dyan. 99.9% sa kanila hindi maniwala sa madahas na paraan. Gusto nila yung si Allah mabait. Pero pag sinabi mo si Allah mo ay matapang, pumapatay ng tao, ay hindi maganda. Hindi maganda. Huwag mo nang i-capitalize yung paniwala mo dyan. Yung Allah na mabait, yan, diyan tayo nagkakasunduan. At walang yabangan. If you believe in God, so be it. Huwag mong sabihin mas taas ang God nyo kaysa amin. Isa lang God natin. Isa lang. Marami lang pangalan. Enumerate ko yan. Daming pangalan ng God natin. Dami. Marami. Adonai. Dami yan. May Yeshua. Basta. Marami. May Allah. Di ba? My God, ganun yan. Huwag tayong magpatayan. Tell it to the Marines. June 27, 2024. Bye bye. Dito lang ako. Pag alam mo yung lugar na to, dito lang muna ako kakain ng aking yung Muslim food na yan. Yung sa Muslim na pastel. Pastelan. Hindi na ako umuwi dahil marami akong trabaho. Hindi pastel, turon doon sa kabila, turon. Okay, bye bye. God bless, God bless. Papa Bote here.